Magandang araw at pinagpalang buhay mula sa Hardinerong Kalumpitenyo. Muli po, nagpapasalamat ako sa dakilang subscriber at viewers ng aking channel. Kung hindi pa po kayo subscriber sa aking channel, just hit the notification bell para updated din kayo sa aking mga video. So ngayon po, tuturo ko sa inyo kung paano bumuhay ng Aglomena Red Siam. So ngayon po, tuturuan namin kayo kung paano mag-propagate ng Aglomena. So unang gagawin, pag may Aglomena kayo sa bahay, tingnan nyo yung Aglomena nyo. So ito po yung Aglomena natin sa garden. Tingnan nyo po, ito yung Aglomena na binili ninyo sa inyong plantito plantita. Tingnan nyo po kung may anak na o suwe. So obserbahan po natin. So ayan po, nakita nyo po, mayroon na pong anak. Paano nyo malaman may anak? Ayan o, may isang buhay. Or dalawa na po pala. Ayan. So nakita nyo po. So pag dalawa na yan, pwede na po natin paramihin yan. So ano po ang kailangan sa pagpaparami ng halaman? Siyempre kailangan natin ng plastic bag kung saan natin lalagay yung pinagputulan. Kailangan din natin ng ipa dito sa lugar namin, ipa na bulok o laon. At siyempre yung halaman kung saan na, kung alam mo po-propagate na wala kang halaman. So simulan na po natin ang propagation. Una, pag nakita na po natin to na may anak, ilalagay na po natin sa biyakan. Hahanapin po natin unang-una yung ugat nung pinakamalaki. Ayan po, sinesearch po ng may naghahanap. Ayan. Pag nakita na po natin may ugat, kung hanggang saan yung ugat nung malaki, ito pong malaki, guguntingin na po natin yung pinakamalaki. Yung malaki, iiwanan po natin yung dalawang anak. Ayan, teka na po, wait lang, papakita natin na may nasa may ugat na nakita mo, sir. Ayan o, nakita niyo ba? Ayan, kahit isang ugat lang okay lang. Ayo. So dapat pag pinutol natin, kukuhanin yung ugat na tong una o yung ikalawang layer. So ayan po, guguntingin. So kailangan may gunting tayo o matulis na bagay. Okay, nagunting na. So tabi na po natin muna ito, yung ating pinagputulan. Inatira pong dalawang anak. So ayan po ngayon, ginagawa, linilinis ng tao yung So ayan po natin nyo, ha. May natirang ugat sa Aglomena natin. Ito po yung Aglomena natin. So kailangan natin ng plastic ulit. So lalagyan po natin ng ipa yung plastic. Okay, tapos lalagay po natin yung Aglomena. Linisin natin. Okay, lalagay po natin ng ipa. Siguraduhin po natin, syempre pag nagtatanim kayo, maganda kung nasa center ang halaman. So i-center po natin, igitna natin. So importante din po na may plastic bag kayo ng pang garden na itim. Kung wala naman po, pwede kayong gumamit ng container ng soft drinks na pinaglumaan na Sunrox. Sa Sunrox lang, linisin nyo mabuti para masigurado na wala na yung chemicals ng Sunrox. Or yung sa ng mantika, pwede rin bash ng mantika yung or kung gusto niyo talaga recycle yung mga plastic na malalaki na yung mga 1 liter na plastic lang, butasan niyo lang para mag-drain yung tubig, parang ganito. So ayan na po yung finished product. Ito niyo po, ayan. So saan natin ito ilalagay? Ilalagay natin sa malamig at di sobrang lamig din at di naman sobrang init. Kung baga katamtamang weather na banayad, na kaya-kaya niya mag-adapt sa sitwasyon kasi bago siyang biyak. So pag naiwanan natin to ng ganito, magwe-wait tayo ng ilang buwan. So hindi natin masasagot kung 1 month, 2 months o 3 months, depende sa lugar na pag-iiwanan nyo. So pag matagal na siyang ganyan, manganak pa siya ng ibang pang mga anak. So ganito yung naging resulta niya pag nanganak na. Ayan, nakita nyo po, nagkaanak na siya ng madami, di ba? So pag madami na rin siyang anak, pwede mo na rin siyang i-propagate o biyakin. So ganito gawin natin, lalagay natin sa kanya itong biyakin natin. So dapat dahan-dahan lang, lalo na sa mga hindi sanay pang mag-garden. Kailangan natin dahan-dahanin, huwag natin bilisan pag nag-garden ka lang na beginners. Pero kung ikaw ay may garden na, syempre sanay ka na kung gano'ng kabilis o kung anong sitwasyon. So ganito po itsura niya. Huwag muna sir biyakin, tingnan natin. So ayan po, nung tinaktak natin, ayan, nakita nyo po yung isa lang na dati, isa lang dito na nagkaanak ng dalawa. Ngayon nakuha mo na yung mother plant mo,
Ito pa yung anak na 3 o 4 po, may maliit pa. So ngayon, biyakin na po ulit natin para itanim sa ating plastic bag. So kailangan natin ng plastic bag. Okay? So ayan na po gagawin natin. So kailangan ulit natin ng gunting. So gunting po sa mga hindi beginners, pero pag sanay na sa garden, pwedeng kamay. So pag kaya may gunting kami para sa mga nanay dyan na naghahalaman na bagong plantito at plantita. So kailangan ng gunting pag hindi ka sanay pa. Hindi ka pa baka kasi maputol. So nag-iingat yung mga hindi pa sanay. So hiwalay din po natin to, sir. So hanapan po natin ang ugat yung kung saan. Ayan po. So kung makita nyo po, may anak na 3. Pero sa ibang lugar, o pag pinagtagal nyo pa, minsan nagkakaroon siya ng anak na 6, 7. So napakagandang alagaan ng Aglomena Red Siam. Mabilis ipadami. So ayan po ulit, kailangan natin ng plastic bag. Lalagyan natin yung 3 na natin nabiyak. Wala itong cut o edit sa video para makita natin kung gaano katagal kung naglilibang ka sa bahay yung actual time na ginagawa natin. So ayan po. Yung actual time nangyayari yung kung kumpleto na yung gamit mo sa iyong area. So bago ka magsimula, dapat kumpletuhin mo na meron ka ng ipa or lupa, pwedeng garden soil o loam soil, meron ka ng plastic bag or yung container ng soft drinks or sunrocks o anumang lalagyan ng halaman, at nandun na din yung mother plant at gunting sa tabi mo. So ito yung actual time. So ito yung isang finished product. So ayan po. So makita natin. So yung paghahalaman po ay tiyaga lang. So kailangan naglilibang ka lang, wala kang magawa sa bahay, or makita mo yung improvement ng halaman na gumaganda unti-unti. Di ba nakakalibang yun? So sa buhay ngayon na pandemic, nakakabuwang sa bahay na wala kang magawa. So kung nag-aalaga ka ng halaman, malilibang ka talaga at mag-i-enjoy ka, lalo na kung nakita mo yung halaman ay nag-i-improve. So ayan po. Natanim pa po niya yung pangalawa na galing sa anak. So may anak siyang 3 na nakita natin. So ayan po yung pangatlo, yung pangalawa niyang anak. Isa po talaga kanina galing sa biyakan to, kaya ito pala yung 2 anak niya mula sa nakita natin sa video. Ito po yung pangatlo, last. Okay. Ito po yung last. So nagkaroon na po tayo ng 3 na anak mula doon sa isang galing sa mother plant. So hintayin natin magkakanak pa po ng madami. So yung natira po natin punglod o yung pinakahuling part na meron pang isa, pwede pa po natin itanim yan at may posibilidad na magkaroon pa rin po ng anak na marami. So ipapatanim na rin po natin sa kanya. Ayan. So continue to subscribe my channel para ma-updated kayo sa mga iba't ibang halaman, gulay o landscaping o kahit anong parte ng hardin na pwedeng itanim, iluto o anumang bagay na nakukuha natin sa hardin, manood lang kayo sa ating channel. So ayan na po. Yan na yung last natin. Yan. Yan na po yung huli. So meron pa pong isa na nahuhuli dito na may anak din. So para malaman nyo, ginagawa ko din yung tanim na to, ako ang maggagawa. So unang gagawin, katulad ng sabi kanina sa tutorial, ay halongkatin yung Red Siam. Hanapin yung ugat. So hanapin po natin yung ugat. Ako na po ang gumagawa para malaman nyo. Pinahawak natin sa kanina. So baka sabihin nyo di ako sanay. So ayan po. Nakita ko na yung unang ugat sa pag-search. So sunod, kailangan ng gunting. Guntingin natin. Maging maingat lang po, baka kasi maputol natin yung anak. So kailangan medyo ibuka natin para nakahiwalay. So ayan ha, sinasample lang ko din yung ginawa kanina para makita nyo. Ops, guntingin. Ingat lang, ops, naputol na.
ito po yung finished product. Tabi natin yung kanina, kaya may anak na dalawa. So kanina nakita natin na nagkaanak ng madami. So hintayin pa natin mag-anak siya ng madami. Itabi muna natin siya na ilang buwan. So itong natira, tatanim natin. So ito po. Lagyan ng plastic or yung recycle na kung ano mang container na nandun kayo sa bahay. Lagyan ng ipa, garden soil or loam soil o kung ano man lupa. So linisin muna natin para maganda yung halaman natin. Siyempre medyo madumi. So lugin natin, tamnan natin. Baka kasi akala nyo di ako marunong magtanim o mag-propagate, kaya pinakita ko rin yung sample na ako ang gumagawa. So lagyan natin ng ipa. Yung ipa na to ay bulok ha, hindi yung sariwa kasi masyadong mainit yung sariwa. Pwede din ng sariwa, haluan mo lang ng bulok or garden soil pantanim. So ayan po. So pagtapos ng ganito, kailangan natin ilagay sa malamig o hindi mainit na pwesto. So hahakutin na natin yung halaman na ating tinanim. Sorry, humagsak yung camera. So ayan po yung, so nakagawa na tayo ng 5. Bale, kanina ay 2 doon sa mother plant, tapos yung nanganak na 3, tapos yung isang punglod na nahiwalay. So gawin natin, hakutin na natin. So kukunin natin yung lugar na to, talagay natin sa pwestong di malamig o mainit na pwesto. So ayan po. Ayan na, dada natin. Pero tayong, hindi na po ako nagbubuhat. Kaya dito na lang po, sir. So umahanap po kami ng pwesto hindi mainit o hindi malamig. So ayan po. So hintay lang po natin siya ng ilang araw para lang gumanda yung halaman. So dyan natin ilalagay yung ating bagong biyak, hindi malamig, hindi sobrang init, kundi banayad na pwesto. Ayaw kasi ng indoor plant na sobrang lamig din. Ayaw din naman yan na sobrang init. So yung biniyak natin 2, kukunin ulit natin. Ayan po, kukunin natin yung 2. Ayan po, minsan may tayo ng croton, meron din po tayo minsan palmera o iba pang halaman natin ibibidyo. So ilagay na po natin doon sa pwesto. So yung 2 bagong biyak, hintayin natin ng mga ilang linggo para lumaki, para mabiyak na din natin. So muli po, kung may tanong kayo regarding sa pagbuhay ng red siam, pwede po kayo magtanong sa aking YouTube comment section. Mag-comment lang po sa Hardinerong Kalumpitenyo, at kung kaya ko naman sagutin ay sasagutin ko. Kung hindi ko naman po talaga kayang sagutin ay pasensya na rin po kayo. So ito na po yung itsura ng red siam pag madami na. Yan po. Ito na po yung ating mother plant na ginawa na dati. So pinakita namin sa inyo yung konting sample. So muli po, maraming salamat po at mabuhay kayong lahat. God bless you all.